At ito raw ang maaari nating makuhang credit limit guys, 50,000 pesos. Ang TikTok Pay Later daw ay no down payment, up to 12 months ang installments, at fast approval pa. Hello everyone! Maligayang araw po ng Biyernes sa lahat. May 9, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Kung sa Shopee ay may Pay Later at sa Lazada ay may Last Pay Later, at dito naman sa TikTok Shop guys ay meron na ring Buy Now Pay Later. Ang pagkakaiba lang po dito sa TikTok Shop guys ay wala pong monthly interest. Ang madadagdag lang po sa ating babayaran ay ang processing fee. Halimbawa po, ang pinili nating payment plan is 3 months. Tapos, ang processing fee ay 1.5%. At halimbawa guys, ang total amount na in-order natin ay 1,500 pesos lahat. Multiply lang natin yung 1,500 into 1.5%. Ang equal po niyan guys is 22.50 pesos. So, yan po ang processing fee. So, ang mababayaran natin lahat niyan ay 1,522.50 pesos. Halimbawa lang naman yan guys. Usually kasi guys, ang processing fee ng Pay Later sa TikTok ay 2.4% daw po. At ang payment plan daw na pagpipilian natin ay mula 3 months, 6 months, 9 months at hanggang 12 months. At sa mga hindi daw makapagbayad on time or late na nakapagbayad, ay may late payment daw po ito na idadagdag sa ating babayaran. So ngayon guys, paano po ba i-activate itong Buy Now Pay Later sa TikTok? So yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon for today's video. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo guys. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So, let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open po natin ang ating TikTok account. And then punta po tayo sa TikTok Shop. I-click lang natin itong shop dito sa baba. And then dito sa taas banda, i-click natin itong Pay Later. At ito raw ang maaari nating makuhang credit limit guys, 50,000 pesos. Ang TikTok Pay Later daw ay no down payment, up to 12 months ang installments, at fast approval pa. At may 2 steps lang po tayong kailangan gawin para i-activate ang ating Pay Later. Una nito ay ang pag-verify ng ating phone number at pagdagdag ng ating personal information. At dito sa baba guys, makikita natin ang mga service providers ng TikTok Pay Later. Isa po sa nag-provide nito ang Kidman Lending Incorporated at may SEC registration number pa po na nilagay dito. Pangalawa, ang Street Corner Lending Corporation. Service provider din po ito ng Akulako at may SEC registration number din nilagay. Next po ay itong WeFund Lending Corporation. Service provider din po ito ng One Hand guys. At may nilagay din itong SEC registration number dito. Or itong Neuron Credit Financing Company Incorporated. Ito rin po ang service provider ng Atomy. At may SEC registration number din nilagay nila dito guys. So ngayon, i-click na natin itong check my credit limit. Confirm your phone number. So kailangan po nating i-confirm ang ating cellphone number guys kung ito po ba ang ginagamit natin sa ating TikTok Shop. Pero kapag iba po yung cellphone number na ginagamit natin sa ating TikTok Shop, i-click na natin itong use another number. Pero kapag ito pa rin ang gamit natin, i-click lang natin itong continue. We need your consent to continue. So i-click pa rin natin itong continue guys. Create a payment PIN for TikTok and TikTok Shop. So gagawa daw tayo ng PIN guys para ma-secure daw ang lahat ng payments and finances sa ating TikTok at sa ating TikTok Shop. At 6-digit PIN po ang hiningi ng TikTok guys.
At kailangan wag daw nating kalimutan ito dahil ay hihingiin ito ng TikTok sa tuwing may mga payments at transactions po tayong gagawin dito sa ating TikTok shop at sa ating TikTok account. At pagkatapos nating makagawa ng 6-digit PIN, ay isulat natin ulit guys para ma-confirm. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next dito sa baba. At ayan po guys, verified na po ang ating phone number. So ngayon, mag-a-add na po tayo ng ating information. I-click lang natin itong continue guys. ID verification. So kailangan ng TikTok ang ating valid ID guys. At ito po yung mga ID type guys na tinatanggap ng TikTok. PhilSys or National ID, PRC ID, Driver's License, Passport, UMID, at SSS. Kailangan may isa po tayo dito guys. So ang available sa akin dito guys ay itong driver's license. I-click ko lang ito and then i-click natin itong continue. So ihanda ko na raw ang aking valid ID. So kailangan raw ang ID na isasubmit natin guys ay hindi po photocopy or printed copy. At kailangan raw hindi ito expired. And then i-click na natin itong next dito sa baba. I-capture lang natin ang ating valid ID guys dito sa my frame. At auto capture po ito guys ha, kusa lang po itong maka-capture. At kapag okay na pong pagkakuha guys, i-click natin itong use photo. At kung sa tingin natin ay medyo blurred pa yung pagkakuha, itong retake photo muna ang i-click natin. At ito na po ang pinicturan kong valid ID guys. At dito sa baba, automatic na pong nakasulat yung mga detalye na nakalagay sa ating valid ID. Tulad po ng aking ID number, ang aking kumpletong pangalan, ang aking date of birth, at ang aking gender. Pwede po nating i-edit ito guys kung may mga maling spelling or maling numero. At ang fill-upan na lang natin dito guys ay ang ating marital status. At nakalagay na rin ang aking expiry date sa aking valid ID. Pwede rin pong ating i-edit yan kapag mali po ang nakalagay. At kapag okay na po, i-click na natin itong continue. And then mag-pop up ito. Confirm your details. Make sure your details are correct. If you want to change your ID document, you can return to the previous page and upload it again. So kapag okay na po guys, i-click na natin itong confirm. Liveness detection. So next po natin gawin guys ay mag-selfie na po tayo. Kapag ready na po tayo guys, i-click na natin itong start. Auto capture din po ito guys. Kusa lang po itong magka-capture. Sundin lang natin ang instructions guys na nag-pop up dito sa taas. At ayan po, liveness detection succeed. Additional information required. So nangailangan pa po sila ng additional information galing sa atin guys. So ngayon, i-click na natin itong continue. So ito po yung additional information guys na hingin sa atin ng TikTok. Tulad po ng ating email address, education level kung ano pong natapos natin, place of birth kung anong lugar po tayo pinanganak, ang ating occupation, ating trabaho. At may mga pagpipilian po tayong mga posisyon dito guys. At ang pinili ko po dito ay itong other. Dahil wala po dyan sa selection ang aking trabaho. Next po kung ano po ang ating work industry. So may pagpipilian pa rin po tayo. Others pa rin ang pinili ko dito guys. Next po ay ang aking monthly income. Ang pinili ko po dito ay itong 24 to 48,000 pesos monthly. Next po, years of work experience. Ilang years ang experience natin sa ating trabaho. So ang pinili ko po dito ay over 5 years. Next po ay ang ating company name kung ano po ang pangalan sa ating pinagtatrabahoan. Next po ay ang ating pay period. Ang pinili ko po dito ay itong bi-weekly. Next po ay ilagay po natin dito ang ating address. Tulad po ng kung anong region tayo, province at city. Next po ay itong relationship with you. Ito po yung contact person guys or character reference. So isa lang po ang hinihingi ng TikTok guys. At kailangan ang ilagay natin contact info dito guys ay contact info ng ating parent, pwedeng contact info ng ating spouse or ng ating asawa, sibling, pwede rin contact info ng ating ibang kamag-anak,
pwedeng sa ating friend, colleague, or sa ating mga anak. So ang pinili ko po dito guys ay contact info ng aking parent. So ilagay natin dito ang buong pangalan ng ating parent at ang kanyang emergency contact number. At next po guys, dito sa baba ay kailangan na nating mamimili ng repayment due date. So tayo pala mamimili ng pizza dito guys kung kailan gusto natin ang ating monthly due date. So ang pinili ko po dito guys ay itong every first day of the month. Kada pizza uno ng buwan ako magbayad ng aking installment due date dito guys. Pagkatapos nating makapili, i-click na natin itong continue. At ayan po guys, ito na po ang naging result sa akin guys. Try applying again. Your previous application is not go through. Don't worry. You are invited to reapply for TikTok Pay Later. Kapag ganito po ang naging result sa inyo guys, kapag may apply again na nakalagay dito sa baba, i-click lang natin ito guys. So ang nangyari sa akin guys, pag apply ko ulit, pag pindot ko nitong apply again, ay binalik po ako dito guys. So, ayan po. At pag click ko ulit nitong check my credit limit, ito na po yung naging result. Reviewing credit. We'll send a message to your inbox once we've confirmed the result of your credit review. At pag pindot ko nitong okay guys, ay binalik po ako dito. Mga after 1 minute, may na-receive na po akong message guys. At ito po yun guys. So, you're not eligible yet to use TikTok Pay Later. You can applying again on June 5, 2025. To increase your chances, make sure to shop frequently and maintain good payment habits. So bago pa po kasi akong gumamit nitong TikTok Shop guys, kaya not eligible pa po ako. So sa mga mag-apply nito guys, kailangan raw na madalas nating ginagamit itong TikTok Shop at kailangan raw wala po itong mga canceled order para ma-maintain po natin ang good payment habits para maging eligible na po tayo sa pag-apply nitong TikTok Pay Later. So yun lang po guys, i-update ko lang po kayo soon kapag mag-re-apply na po ako dito at ma-approve na po. Thank you! At sana may natutunan po kayo guys, paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Bye! God bless!